Gemini, ito na yung reading mo for month of August. Okay, monthly reading. Mga Geminis. Ano yung lahat ng dapat mong malaman? Okay. Overall energy mo muna. Kunin natin. Wow, World card. I think meron kang malaking accomplishment this month. Okay? Meron ding something magtatapos sa'yo in a good way. Sabi ko nga parang accomplishment. Makukumpleto. It could be a graduation also. Pwedeng literal na merong magtatapos ng pag-aaral or gagraduate ka from something means meron kang ang matatapos. Okay, it could indicate an ending. Tapos meron kang panibagong kumbaga leveling up na. Mag-i-start ka na uli ng bagong chapter. Ano pa? Completion kasi itong world card kung ano man itong bagay na to na makukumpleto mo na Kaya ang sabi ko may achievement ka, may success, graduation. Check natin when it comes to career. Okay, career mo ganda rin. Okay, sa career mo parang meron something na parang accomplishment din, wish come true for you. Kasi 10 of Cups yan. So, meron. Parehong, wagi yan. Itong overall energy mo is wagi. Ito rin, wagi. So, definitely may maganda mangyayari. Good news in relation to career and overall in general kasi ito yung pinaka-overall energy mo. Financial naman. Tignan natin yung financial mo. Okay. Sa financial mo, meron something dito na nung nakita ko to, first thing is kakailanganin mo ng pera. So, baka may something ka na ibebenta. Ayan. Could be gamit, property na na i-convert mo into cash. Kasi nga kakailanganin mo yung pera. Siguro big amount ng money yan. Okay? Kaya siguro, need magbenta. Oo. Kasi ito, parang hirap ka May hirapan ka dito sa pera, kaya siguro yun yung solution na yun yung pwedeng pinakamalapit na solution, especially kung malaking amount ng money. Kaya ako nasabi, na-feel ko lang naman nung nakita ko to. So, sinabi ko na agad bago ko siya makalimutan na pwedeng dahil sa gipit or kailangan mo ng malaking amount ng money, baka ibenta mo bigla yung sasakyan mo. Basta magbebenta ka ng something para mapunan yung pera na yan Okay? O, let's say, pwedeng kailanganin mo siya pong puhunan or pwedeng may ibang bagay ka na gagamitan ng malaking amount ng money. So, need talaga mag-budget. Medyo hirap when it comes to pera dito. So, check na natin sa bahay or family. Okay. Ang nasisense ko dito is, kailangan na dapat lumipat ng bahay. Hindi ko alam kung nagre-rent kayo. Or meron kayong property, bahay na kailangan ibenta. I don't know. Something na related sa pamilya. And something na related sa bahay kasi ito itong area na to. So, if binibenta ninyo to, or halimbawa binibenta ninyo yan, or plano ninyong maghanap ng lilipatan, pwedeng hindi nyo pa magawa yan this month.
Halimbawa, binibenta nyo, property, lupa, o kung ano man yung bahay ninyo. Pwedeng hindi pa maibenta eh. Or kung nagpaplano nga yung family na bumili, lumipat ng titirahan, or nirerentahan, pwedeng, hindi nyo pa siya magawa agad this month. Okay? Or kung migration ito, halimbawa magma-migrate kay abroad, siguro hindi nyo pa yan may isa sa katuparan lahat-lahat netong month na ito. Okay, excuse me lang Sorry guys, may kumalabog. Na-curious ako kung ano yun. Ako lang naman tao dito sa baba. Okay. So, yun na nga, yung sinasabi ko, it could be anything from paglilipat ng bahay, or kung meron ka ibebenta na bahay sa family nyo, or kung meron man kayong something na importanteng gagawin ninyo, pinaplano ninyo related sa bahay or family na pwedeng hindi pa siya matutuloy this month. Okay? Hindi pa maisa sa katuparan yan. Check natin yung love life. Love life, nako. So, may energy kasi dito na parang, tumitingin sa iba, or nakahanap na ng iba, o nagpaplano pa lang na umalis. Ayan. Basta meron ditong I don't know if this is detachment, abandonment, breakup, or tipong nakahanap na ng kapalit. Could be earth sign or water sign. Yes, naghahanap. Okay, meron ako nasa-sense na energy dito sa love life mo na pwedeng meron something na pinag-iisipan ng mabuti, whether ikaw yan o siya. Pinag-iisipan ng mabuti kung mag-i-stay pa ba in this relationship, or better na lang na lumayo, umalis na lang, maghiwalay na lang for good. Kumbaga mag-start na lang ng another chapter, mag-part na lang ng ways. Pwedeng ganun eh. So andun sa period ng reflection, pagmumuni-muni. Merong dumitouch dito, ayan May dumitouch, pwedeng nawala ng connection ng ghost or umalis. Okay? I don't know kung nag-abroad lang ba o talagang left you for good na o ikaw ang umalis dyan. Hindi ko alam, or pinaplano pa lang. Okay. So, may Virgo energy, may water. May Aquarius, may Scorpio, Taurus energy. Check na natin yung hindi mo inaasahan. Dito naman sa parte ng hindi mo inaasahan. Ooh, beware because of the 7 of Swords. Deception. Beware na baka mamaya i-take advantage ka lang, mabudol ka, in love life man to or hindi in general reading naman to pinag-uusapan natin. Mag-ingat ka rin na baka manakawan ka, mawalan ka while traveling. No, basta mawalan, manakawan, mabetray, ma-deceive, ma-take advantage. Meron ditong backstabber Patalikod yung atake nitong person na to, sino man to. Palihim, patago, patakas. Kung kailan yung tulog ang lahat, kung kailan yung hindi alam, no? May ginagawa. Someone is doing something behind your back.
Yun yung ibig sabihin nito. Sige, tignan na natin yung challenge card. Challenge card. Okay. Two of Cups. To me, this is something na may kinalaman sa pakikisama. It could be na pwedeng ang challenge para sa'yo is, siguro may mga hindi ka makakasundo kung saan man yan, at work or kung saan. Siguro may mga parang tampuhan, pwede rin naman, LQ, yung iba dito, incompatibilities, differences. Okay. So, finding an ideal partner, finding someone na makakasundo mo in love life man yan or hindi. Okay, pwedeng yung challenge mo. O pwedeng iba challenge nyo dito, single pa kayo. And, siguro iba, problema na rin kayo. Gusto nyo na rin mag-asawa, magka-jowa. Kaya lang, alam mo yun, pwedeng hindi mo pa nahahanap talaga yung person. Or pwedeng may mga dumarating sa'yo, pero hindi nagtatagal or hindi talaga yun yung para sa'yo. Okay? Hindi kayo nagkakasundo. So, ano naman yung blessing or good stuff, good news for you? Okay. Sa good stuff naman, the Eight of Swords. Okay. Whatever is disabling you, whatever itong bagay na to na problem mo, na noong una, hindi mo alam kung paano ka makakaalis yun sa situation yun. Well, magkakaroon ka na ng freedom, independence, or masasolve mo na yung problem mo, mapi-figure out mo na yung puzzle or yung maze. The labyrinth, makakalabas ka na doon sa ganong klaseng situation na feeling mo naging stagnant ka doon, feeling mo na trap ka doon. Nakala mo, hindi mo kaya, pero wow, it's a blessing in disguise pala, no? Yung situation na yun. No? So, mas natuto ka, mas alam mo yun, napersa ka. So, feeling ko lang, at ang pinaka-good news dito is akala mo nung una hindi mo masusolve. Akala mo nung una hindi mo kaya, pero kakayanin mo pala. Okay? Anong advice? Tignan na natin. Advice ng cards para sa inyo ngayong month na ito. Alam mo, wag mong hayaan na ma-spoil nung mga negative na nangyayari ngayon yung pinagsamahan ninyo nitong tao na to, or kung romantic man ito or not, ha. Basta, i-keep mo yung magagandang memories, itapon mo yung mga bad memories. Okay, yun yung nafe-feel kong advice for you. Kung meron ka mang mga ikikip sa puso mo na mga memories na yan, i-treasure mo yung magaganda, itapon mo yung mga mapapait, yung pangit. Doon ka mag-focus sa magaganda. Try to remember nung mga times na yon, yung mga happy times, yung magagandang moments. Hindi yung mga pangit na pinagdaanan ninyo, kung sino man to, ikaw, or kung may mga kadil ka mang special person, or kung sino man. Okay? So, nakalimutan ko yung sinding lighting. Kung mamaya ako na isisindi. Check na natin yung iba pang paparating sa'yo. Wow, marriage. O, yung iba, baka kayo na to. May mamimit na kayong person na baka eto na yung mapapangasawa ninyo, makakasama niyo yung long-term partner, seryosong commitment, o itong partnership na to pwedeng romantic, pwedeng hindi. Okay? Nako, traitor talaga. Ito yung lumilitaw na Seven of Swords kanina. Patalikod. Dalawa, doble cara, two-faced friend, pero pwede rin hindi friend kung sino man yung tao na yan. Okay, meron ditong something na gumugulong. Okay, it means pwedeng may movement. Pero depende kasi itong movement na to pwedeng scattered yung energy mo, pwedeng hindi
clear kung anong direction yung pupuntahan. So, kailangan mong maging clear doon sa goal mo para hindi ka magsayang ng time, ng energy. So, kumbaga sa tamang direksyon dapat mapunta. Ano pa? Okay. Something na maaaring magdulot sa'yo ng heartbreak, disappointment, sadness. It could be loss, kung ano man itong bagay na to na mag-e-end or pwedeng mawawala na sa'yo. Okay, so yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, follow. Kung gusto nyo ng private reading ko, nag-iisa lamang yung Purple Teen official page. Yung Purple Teen na may blue check lang sa kanan. Yung ibang Purple Teen, hindi ako yun. So, kung gusto nyo mag-inquire, mag-book ng private reading, dun lang sa verified na Purple Teen page. Yun lang yung nag-iisa official Purple Teen page. Okay, thank you so much. Special mention, shoutout to Yoli Soliman, Ryan Ochimar, Aliman, and dun sa mga ibang star senders natin, no, hindi ko masyadong naalala yung pangalan. Thank you rin dun sa mga palaging nag-share, nag-join na membership subscriptions. Love you all. Take care. God bless. Babush.